Ayan po, maggagawa po kami ng suman. Ito po at nakapaglaib na ng dahon. Tapos po, napunit na rin at ginupit na po tapos ay pinunasan. Ito po at mag-i-start na po kami ng pagbabalot. Ayan po ang aming dahon na pagbabalutan ng suman. Ito po ang aming pantali. Yun po galing sa sako na hinimay po yung ng sako. Ayan po ay pantali sa suman. Ang tawag po ay sumang dapa. Ito na po ang malagkit. Bali, yan po ay ibinabad muna. Kunwari po kahapon ibinabad, tapos ngayon po gagawin. Ayan po ang pagbabalot. O, nilalagay po sa dahon. Kinukutsara po, mga 2 kutsara po nilalagay. Ayan po. Tapos, pinabalot sa dahon. At dalawa po siyang magkayakap o magka-partner kapag siya po ay tatalian po natin. Ayan, pag po sila dalawa ng magka-partner. Ang itinatali po natin ay yan po, natapos na ang tinalian niya. No? Tapos ang itinatali natin, ito pong sako na ating hinimay. Ayan. Pakita ko po sa inyo ang aking pagkagawa ng suman. Ayan po, 2 kutsara. Tapos po ay babalutin sa dahon na ating Pag medyo po makapal o mahaba yung dahon, ginugupit po at pinuputulan. Ayan po. Ayan. Binalot. Medyo mahaba po, kaya pinutulan ko yan. Ayan. Ganyan po, pagtupi. Tapos po, pinagpa-partner po yan. Pag po nakadalawa na, pwede pong talian na. Pwede naman pong gumawa muna ng gumawa, tapos saka po tatalian. Pwede pong pagkakatapos ng dalawa, tatalian na agad. Ayan po, ganyan po yung paggagawa ng sumang dapa dito sa amin. Ayan, nasa ilalim po yung pinagtupian para hindi daw po siya bubuka at hindi matatapon yung mga malagkit na inilagay natin dyan sa loob ng ating dahon o binalot sa dahon na suman. Ayan po. Yan pong suman na yan namin ay, ang tawag po ay suman sa lihiya kasi po yan po ay nilagyan ng lihiya para po siya ay kumunat or sumandapa. Ayan po. Yung ganyan po ang paggagawa tapos tatalian. Ayan. Tatalian, bibigkisin. Para po hindi sila bubuka pagka po sila ay isinalang. Kasi medyo matagal po ang salang niyan. Pag po maiksi ay di dinadagdagan pa po ang pantali. Kagaya po niyan, ayan, medyo maiksi po kaya nagkaroon ako ng dugtong. Dinugtungan ko po ang ating pantali dyan sa suman. Ayan. Pagkakagawa ay tatalian. Pagkatali po ay di tapos na at isasalang naman. Ayan. Pagkatapos po namin dyan, pagka po ay tinatalian. Ayan po. Hanggang sa matapos po, ganun po ang proseso. Ayan po ang aming paggawa ng suman dyan. Ayan po. Nakatali na po ako. Ayan, nakatali na tayo ng isa. Oh. Tapos po ay, ang aming ginawa dyan ay 2 palangganita po. Ayan, bali isang palyasi po yan. Pagka po yan ay natapos gawain at tapos balutin. Ayan po, 2 palangganita. Ayan. Kaya po yan ay medyo ganyan ang kulay na may green-green kasi po ay yan ay lagyan ng lihiya. Yan po yung tapos ng talian. Ganyan po ang itsura. Tapos po mamaya pagtapos na siya lahat, ay saka po natin ilalagay sa isang palyasi at saka po siya ay ating isasalang. Ayan. Tatali pa rin po yung kasama ko. O, kami po yung 2 nagtatali, tapos 2 po yung nag-ano dyan, naglalagay sa dahon, nagbabalot. Ayan, pagkatapos po, ayan na, nilalagay na sa ating talyasi. Lalagyan po siya ng parang tuntungan or patungan sa ilalim. Nilagyan po ng maliit na saha. Ayan, para po hindi nakakawang yung ating suman doon sa ilalim ng talyasi. At hindi po siya masunog. Lalagyan din po ng dahon na sapin. Ayan po. Nilalagyan po ng sapin na dahon para po hindi siya nakadikit doon sa ating puwet ng palyasi. Kasi po yan ay isasalang ng medyo matagal para po hindi siya masusunog. Yan po yung paraan. Mayroon pong protection yung ating mga ilalagay na yan at dahon.
Yan po mga dahon na yan, yung mga tira-tirang pinunit. Para hindi po masayang, ang siya po ginagamit. Ayan. Ganyan po. Sa ilalim. Tapos po, ipapatas dyan yung ating mga suman na ginawa kanina. Na pinalot. Ayan po. O, ipinapatas po yan. Hanggang sa yan po ay maipatas ng lahat. Ayan. Ganyan po ang pagsasalansan sa ating suman. Yan po ang sumang dapa. Yan po ay isinasawsaw, pwede sa asukal, pwede po sa yung pong santan or yung ginawang gata na mayroon pong asukal. Pwede pong sa ganun. Ayan. Pwede rin po yung tawag sa amin isang kaka, yung pong hindi nilalagay sa ating puto bongbong. Pwede po yung ganun. Tapos po, yung niyog din na alangan, pwede rin po. Masarap po yung sausawan niyang suma na yan. Pwede po yan sa kape. Masarap din po. Sa almusal, merienda, ayan, masarap po yan. Pag po yan ay naluto, ay medyo makunat-kunat. Kasi nga po gawa ng lihiya na medyo nagkukulay green ang ating suman. Ganun po ang kulay niyan pag po siya'y bagong luto. Pag binuksan mo po ay mag-green-green siya na medyo makunat. Ayan. Malapit na po siyang matapos at yan po ay lalagyan pa ulit ng cover sa ibabaw para po siya ay pasisingawan or lulutuin. Pakukuluan po siya doon sa kahoy. Mas masarap po yan sa kahoy at kasi po pag hindi yan sa kahoy ay mauubos po ang inyong gasol kasi po tumatagal yan ng mga 3 hanggang 5 oras. Depende po. Pag po 3 hours na, titikman na po kung yan po ay luto na. Kung luto na po, hindi na po siya gagatungan ulit. Kung medyo hilaw pa po at hindi pa po luto yung ating malagkit, yan po ay lalagyan pa ng tubig at gagatungan pa ulit. Dahil pakukuluan pa po. Medyo matagal. Kalimitan po hanggang 5 hours. Yan po ay maganda na at lutong-luto na. Yan po, tapos na. Isasalang na po yan. Ayan ang ating suman. Sumang dapa. Ayan po. Ganyan po. Medyo malakas po pag unang salang. Tapos po pagka kumulo na siya, paayang-ayang na po ang tawag or yung kaunti na lang po ang inilalagay na gatong. Medyo matagal po kasi ang luto niyan. Habang natagal po pwedeng mahina na lang. Tapos pagkakaiga po ng tubig, babantuan or lalagyan ulit ng tubig hanggang sa maluto po yan. Ayan, at naluto na po ang suman. Pwede na siyang kainin. Thank you for watching. Ayan na po, luto na ang suman. Pwede nang kakain.